Sa pumili ng stars card, ito yung reading. Tingnan natin kung ano yung karma ng inyong tao sa pagsisinungaling. I kinda sense scam business or pwede ito yung I feel nakaaway mo. Okay. Itong taong na to, I feel na evil karmic siya. So mag-ingat kayo. Tsaka huwag na kayo magtiwala sa kanya. I feel na pinagkalooban sila ng Diyos ang biyaya ng pera is what I sense. Pero I feel na ginamit nila yung pera sa mali. I feel na babaliktad is what I sense. So anyway, clarify natin yung cards. Really feel strongly karma. So maybe this is somebody na nagkakarma sila as of this time. At ipapakita nila sa inyo kung anong klaseng karma yung nararanasan nila sa ngayon. Ngayon, i-clarify natin yung cards to gain more information. I feel na may nahon ka ngayon sa iyong buhay kasi nalayo ka sa tao na to. I feel na kung sino man siya guys, minamala siya sa ngayon sa pag-ibig. At I feel na minamaltrato siya. I feel na somebody na this person like. So, iba sa inyo baka tungkol to sa jowa. Okay, I'm sensing harassment strongly. Pero ayaw nila magsumbong dahil mahal nila yung tao. So, what I sense. Interesting story, guys. Okay? Maraming storya dito, honestly. So, kung sakali man nag-scam sa'yo itong tao na to, ninakaw niya yung blessings mo, maka-experience siya ng pagiging poor at homeless. As you can see, sa darating na panahon, sabi nila. So, mawalan siya ng pera, ng trabaho, at masaklap pa, maging homeless siya. Okay? Baka literally na, papatalsikin siya sa bahay, or pwede sa apartment, siguro hindi nakapagbayad, baka sa lansangan na lang nakatira sa future. Ngayon, isa rin sa kanyang karma, mamalasin siya. Ito yung tao na tinatarget niya siguro yung mga tao na may pera. As you can see here, baka siya ay gold digger. Okay, or kaya scammer. Anyway, I feel na pangako ng pangako, hindi naman natutupad. Baka ito yung tao na utang ng utang, pero hindi binabayaran. Okay? Kaya nangyari nito, natamaan siya ng karma sa kanyang pera. At saka syempre dahil nga nanguutos siya ng mga tao, nangunguha ng yaman ng iba, nangyari isa kakaroon siya ng losses. Maybe nawawalan siya ng kaibigan, pwedeng trabaho din. Basta sa pera siya minamalas. I'm feeling like with the rejoice being here. So, I feel ito yung tao na hindi makontento. Like, kung meron man silang yaman or meron man silang ari-arian, gusto pa rin nila manghingi para siyang utang ng utang na walang katapusan para lang mabili yung mga luho. So, baka ito rin tao ay may collection. Kaya ganun. Kaya umutang siya for the sake na mabili yung collection na yun. Ngayon, isa sa kanyang karma, I feel na maiyak siya kasi, may potential naman siya maging balance yung buhay niya kasi meron siyang work. Pero yun nga lang, nalagay niya yung pera sa mali. Kaya siguro nangyari dito is, nangutang siya ng nangutang. Maybe yung credit card or kung ano man yan. So, pagdating ng panahon, delikado pag bangko, baka pati bahay niya, ari-arian, makuha. Kasi hindi siya nagbabayad ng utang. Isa sa kanyang karma, I feel like yung mga kaibigan niya, yung mga kamag-anak, na baka in-scam niya or kung ano man, hindi na siya parte ng grupong yun. Malalayo siya. I feel na maiyak siya dahil dito kasi I feel na binibase sa mga tao yung worth. Okay, kung nasira yung reputasyon mo, di ka nagbabayad ng utang, nang-scam ka pa, syempre tanggal ka na sa friendship or pwede rin ang baba ng reputasyon niya sa pamilya dahil nga sira yung kanyang reputasyon.
And isa rin sa kanyang karma, kung magkakaroon man siya ng jowa, magkakaroon ng third party situation kasi pagpapalit siya ng kanyang jowa sa somebody na I feel na may pera o kaya somebody na maganda or gwapo. Lagi may third party, okay? Paulit-ulit yan. At saka, I feel here na kailangan niyang i-get yung attention ng kanyang tao para mag-focus sa kanya. Pero, I'm sensing talaga yung tears energy. Kasi, yun nga, gusto niya magstay yung kanyang tao, pero yung tao niya ay nagbe-break free away sa kanya. I feel iba sa kanila guys, yung karma nila is pwede rin silang makulong or makasuhan dahil nga nangi-scam sila. At saka dahil nga doon sa kaso, may stress sila. At ganun din yung stress nila with regards sa relationship. Siguro dahil doon sa mga kaso na yan na meron silang kakaharapin, isa rin yun sa dahilan kung bakit yung kanilang tao naghanap na lang ng iba. So, we have the stars being here. So, I'm sensing na ito yung dapat nilang aralin na makontento sila sa kung ano man na meron sila. Kasi I feel na yung energy nila is materialistic at hindi sila mapakali unless that they got something. I feel na nakalimutan ko na yung sakit na yun, yung kapag na-addict ang bili ka ng bili. Okay? So, yun yung problem nila. And I'm sensing na unti-unti nawawala yung pera nila dahil hoard sila ng hoard ang mga bagay-bagay na hindi naman dapat na i-hoard. Ngayon, tingnan naman natin kung ano pang meron. So, we have this ladder here. So, definitely maapektuhan si career. And we also have love life. Honestly speaking, guys, meron naman siyang mga blessings. Meron siyang lover, meron din siyang career. So, I think yung dapat niya talaga matutunan is kung paano i-ground yung kanyang sarili with regards sa pag-handle ng pera. So, far naman, meron sila naging work na talagang balance sa kanila. Pero dahil nga may nagawa silang mali, as you can see in your reading, kung ano man ang ginawa nila, nagdulot yun ng pagiging imbalance sa kanilang career at love life. You also have the dance, isa sa kanyang karma guys. Maraming mga tao magagalit sa kanya at talaga ibablock siya. So, you have the poison here. So, kung sino man to nagpe-brainwash siya para mabili, para, I really sense na dahil sa paghingi niya ng pera, okay, hindi ako makapagsalita masyado. So, I think isa sa kanilang karma is definitely blockage sa throat chakra at saka pinipilit sila ng Panginoon na mag-sleep yung tongue nila so that people will realize that this is a person na scammer or sinungaling. So, also the like in either way, isa sa kanilang karma, guys, hindi na sila i-admire ng mga tao. If before people likes them, darating ang panahon na they will not like this person anymore. Kasi nga nagbe-brainwash siya at saka pinipilit niya na maniwala sa kanya yung mga tao kahit na hindi naman dapat. So, we have the safe here and we also got this, okay? So, I'm sensing na yung karma din niya, guys. Ito talaga mayak siya. Kasi kung meron man siyang following, unti yung kanyang following kasi yung mga tao pipiliin nila na maging safe rather than sumunod sa somebody na karmic at saka na sinungaling at scammer. Okay, I feel na mawawalan sila ng pagkakautangan, guys. So, I feel na kung sino man sila, nangutang na sila sa kanilang kamag-anak. At saka, I feel na lagi sila minamalas with regards sa pera. So, tingnan pa natin kung ano pang meron. Kasi hindi daw sila makontento. Sa yung kantang Honesty, yung chorus part yun nasa sense ko, guys. Okay? So, definitely yung karma nila, obviously sa kantang yun, baka kasi ma-realize niya yung mga tao pala sa kanyang paligid ay ahas din, kagaya niya.
Kasi first of all, nilayo ng Panginoon yung mga mabubuting tao sa kanya. So, yung matitira na lang sa kanyang buhay is mga ahas kagaya niya. Isa sa kanyang karma, ito nga mamalasin siya sa pag-ibig. Kasi lagi may third party situation sa kanyang love life at lagi napipili niyang tao, minahal lang siya dahil sa passion. At saka dahil doon, kaya hanap siya ng iba kung sino man yung kanyang partner. So yung masaklap dito guys, yung partner niya, makatagpo siya ng somebody na kagaya niya. Okay, so magmamahalan tong dalawang to. At dahil siya matatanggal yung kanyang love life, okay, yung kanyang karma. Isa rin sa kanyang karma guys, hindi siya angat sa kanyang buhay. Kasi first of all, yung iba sa kanila ay baka mapunta sa jail dahil sa pangi-scam. Or pwede rin iba sa kanila tago ng tago. Dahil lumabas yung kanilang baho, isa rin sa kanilang karma, may tao na magbe-betray sa kanila. At kung sino may nag-betray na yan, ito yung tao na magbubunyag ng katotohanan about him or her. I feel really na i-betray siya ng mga tao dahil siya ay napakasinungaling at nangi-scam. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight about your person and God bless all of you. Sa pumili ng gross card dito in your reading, tingnan natin kung ano yung karma ng inyong tao sa pagsisinungaling. I feel na kung sino man ito guys, naguguluhan kayo kasi di mo alam kung saan ka lulugar sa taong ito. Kaya may nararamdaman kasi itong tao na to guys ay deceitful at hindi siya actually loving energy. Ito yung kabaliktaran ng love itself, okay? Siguro kung sino man to guys, hindi rin niya alam magmahal. I-clarify natin yung cards. I feel iba sa kanila kaya sila ganito kasi namatayan sila na magulang or pwede yung magulang nila ay malayo sa kanila kaya siguro hindi sila nadidisiplina rin. Okay, nasense ko yung Unbreakable song by Shane Phelan. So, I feel na itong tao na to, okay, marami siyang pinagdaanan dati. At dahil sa mga napagdaanan niya, kaya siguro siya nagkaroon ng ganitong ugali. Okay, so far naman na-sense ko, minamalas siya sa kanyang buhay dahil sa kanyang pag-uugali. Ngayon, I feel here na ito yung kanilang energy, na may connection siya, yes. At saka, I feel like with the chosen being here, so siya yung namimili ng kanyang circle. Okay, so I feel na itong tao na to, they do research first before you add as a friend. So maybe this is somebody na, tayo na lang natin kung ano yung pakay niya ng mga tao. So, anyway, yung kanyang karma guys, dahil sa kanyang energy, ayaw ng mga tao sa kanya, kaya madalas mag-isa siya. At saka, I'm sensing itong tao na to may galit sa mundo. So, kaya na-feel mo yung uneasiness dahil sa energy niyang laging galit sa kanyang puso. May galit at puot kasi may nangyaring losses noong past. And I really feel na naiyak siya at nalulungkot dahil doon. Ngayon, isa sa kanyang nararanasan, isa katagpo siya ng mga tao na kagaya mo na maghihikayat sa kanya to remove that anger that he or she feel. Kasi hindi na yun healthy at saka, nakakagawa siya ng masama sa tuwing ginagamit niya yung kanyang anger to curse or to do bad things. Isa rin sa kanyang karma guys, magkakaroon ng ebidensya yung mga tao sa kung ano yung kanyang ginawa. At saka yung malungkot dito kasi mostly binibiktima niya is somebody na mabuti.
Okay, tsaka yung iba sa kanila, malapit talaga sa kanila yung energy. Pinagtaksilan nila yung taong to para magtakip, para magtago is what I sense. So, I feel hindi siya magwawagi sa kanyang pagtatago. Mahanap at mahanap din siya. Dahil sa mga ebidensya ay sense or pwede rin dahil sa mga taong nakala niya na nagmamahal sa kanya pero yung pala ay espiya. So this person will definitely live in illusion at saka kaya hindi niya mapapansin talaga yung mga nag-espiya sa kanya dahil nga I feel na palihim sila nagtatago. Maybe sa kanyang kwarto is what I sense. Pero naglagay sila ng CCTV at saka minamonitor yun. Ngayon, tignan natin kung ano pang meron. So, you have the future in either way. We also have this in reverse. So, yung kanyang karma, obviously, hindi na siya magiging masaya sa future. So, he got 10 years. So, kaya pala hindi siya masaya dahil may endings na nangyari. So, masakit dito, guys. Kasi kung naman yung ending na yan, it has to do with love life situation. Kasi nakalagay dito for you with love. So, ibig sabihin lang nun talaga, guys, mawawalan yung kanilang kanilang strength sa kanilang perspective. Okay, so anyway, next that we have is this one in reverse. Isa rin sa kanyang karma ay mag-blockage with regards sa coins or sa money or sa future. So we also have this one here. So anyway, gusto sabihin ng mga anghel na umiwas kayo sa mga taong deceitful sa inyong buhay para din yan sa ikabubuti ninyo. So, you also have this one in reverse. So, anyway, itong tao na to, guys, ginaguide ka niya patungo sa maling landas. So, obviously, yung kanyang karma din ganun, na may pagkakataon na ika-guide siya sa mali ng taong pinagkatiwalaan niya, and so on. So, anyway, let's see kung ano pa yung kanyang karma. Meron kayo siguro angelic vibe. At saka, I feel here na dahil sa siniraan ka niya, sila ay nasisira kasi so far, you could have good reviews about your products. I feel na huwag kayong photo sa social media. So, kung sakali man mahilig siya mag-brag posting, I would say na yung mga posting na yan is pakitang tao lang. Isa sa kanyang karma, guys, akala niya abundant na siya sa kanyang buhay, pero isa itong kasinungalingan. Isa rin sa kanyang karma ay meron siya mamahalin na tao, pero itong tao na to yung nagbibigay sa kanya ng mental health issue dahil sa kanyang mga sinasabi about your person. Yung masakit din dito, guys, kung meron silang jowa or karelasyon, itong tao na to ay hindi mabilis sila maiwasan. Kasi it might take years, not only months, to push forward with regards to this karma that first of all, I feel here na matagal nyo na itong inahantay. Gusto nyo magkaroon ng hustisya, kung sino man ng family member yan or pwede rin friend. So far yung kanilang karma, iba sa kanila ay magkakaharap ng court case. Okay? So kung sakali man may court case against them, obviously mangyari dito is mananaig yung katotohanan dahil naka-upright itong cards. Anyway, so sabi nila that's it daw. So, anyway, I just hope this may give you some insight and awareness about your person, and God bless all of you. So, pumili ng death card ito in your reading. Tingnan natin kung ano yung karma ng inyong tao sa pagsisinungaling.
Another shuffle dimension. I feel na kung sino man ito guys, makasarili siya. At nasense ko rin na nawalan siya ng trabaho dahil sa kanyang deceitfulness. At yun nga, dahil nga hindi siya mapagkatiwalaan ng kanyang boss, kaya siya inaalis. So, ito yung dahilan kung ba't ngayon wala siyang trabaho. Kung hindi pa yung nangyayari sa ngayon guys, mawalan siya ng trabaho. I feel na kasi masyado siya makasarili at naninira siya ng kanyang kapwa din. Kasi naman siya, mahilig siya sa chismis. Another shuffle dimension. Nasense ko yung kantang Unbreakable by Shane Phelan. So, I think na yung nangyari dito guys, kung sino man na biktima niya, ay magkakaroon ng mga tao sa kanyang buhay na talagang caring sa kanya. Yung kanyang karma guys, basically magkakaroon siya ng losses at yun yung dahilan kung bakit siya nagkaroon ng mga problema. So maybe nawalan siya ng trabaho, nawalan siya ng bahay, puno ng utang yung negosyo. So anyway, with the balance being here. So siguro ito yung expectation niya maging balanse siya, pero I feel na hindi siya maging balanse. So I feel na puno siya ng utang, isa yun sa kanyang karma. I feel na yung nangyari is may emergency. Okay? Kaya nangyari is, instead na maging ganito siya, napupunta yung kanyang savings sa mga kamalasan na yan. Can be sickness daw na biglaan, isa sa kanyang karma. Ngayon, yung karma rin niya, kung may jowa man siya, I feel na magkakaroon ng changes sa kanilang relationship. Yung kanyang partner ay hindi may honest sa kanya, nagtatago ng lihim about sa kanya, and I feel like with the nightmare being here, ibig sabihin lang nun, takot siya sa changes sa pwede mangyari sa kanyang relationship. Isa sa kanyang karma rin, may mga deceitful na tao sa paligid na pwede nagnakaw sa kanya, or pwedeng kung may love life man siya, yung nanakaw is yung kanyang partner, at saka may single siya, at I feel na mayak siya dahil dito. At mayroon mga ahas sa kanyang kapaligiran, at mga ahas yan may tendency na kunin sa kanya yung kung ano man ang blessings na meron siya. Isa rin sa kanyang karma guys, kung sino man ang kanyang biniktima, magkakaroon ng balance sa kanilang buhay. Andito na pumasok yung kantang Broken by Shane, kasi nagkakaroon siya ng kakilala or ng hope na makakita ng tao na mabuti, na talaga nag-resonate sa kanya. So anyway, itong tao na tinanong ninyo, yung kanyang karma, may kita kanya na paangat with regards sa career. At saka kung sakali man influencer ka, lumalapit sa yung mga tao ng kusa dahil dito ay maiinis siya. So, yung karma nga niya, maraming kamalasan na nangyayari, pwedeng aksidente, yung dahilan kung ba't siya nawala ng trabaho, or pwede rin kung bakit bila siya nagkaroon ng emergency at kailangan niyang bayaran, at ito yung actually magkakaroon ng issue, yung kanyang account or bangko. Kasi konti na lang yung kanyang pera kasi pinampabayad sa mga aksidente. Isa rin sa kanyang karma guys, yung mga tao na malapit sa Panginoon, hindi niya to basta-basta magagalaw kasi first of all, they are grounded as you can see here. Ngayon, I feel na pinipili ka ng mga tao or tinatangkilik dahil sa energy mo na malapit ka sa Panginoon, at hindi lang nun dahil isa kang tao na peaceful at saka loving energy.
hindi ka nila agad na masiraan. Dahil maganda yung iyong tunay na ugali. So anyway, here is your card, Death. So obviously yung kanilang karma is yung mga nangyayari na hindi ka naisahid sa kanilang buhay, kagaya ng aksidente, or pwede rin basically ito na nangyari sa kanyang kamag-anak. So maybe nako-contribute siya lagi para doon. Okay, kaya madalas wala siyang pera. So, anyway, tinan natin kung ano pang meron. I feel like kung sino man to guys, they are jealous of you. So, you have the broke. So, yun nga, magkakaroon siya ng issue sa pera. We also have this one. Isa sa kanyang karma, guys. May manloloko sa kanya. As you can see here. May Joker sa kanyang buhay. We also have the Lust in reverse. So, we also have the Sick in reverse. So, anyway, kung sino man siya guys, pasaway siya. Kasi, I feel this is somebody whom is a lost sheep na kailangan pang hanapin. So, we also have the save in either way. We also have 7. So, mawawala nga yung kanyang savings dahil sa mga aksidente nangyayari. So far, he or she is being divinely guided by heaven not to do bad things. We also have the time here. So, binigyan siya ng time to actually change. We also got I love you in either way. We also have the abuse in reverse. So, for with regards sa love life, guys, I will say na yung kanyang tao, hindi naman talaga siya totally 100% na mahal. I feel na kung sino man yung kanyang tao, itong tao na to ay may pagka-abusive. Yung energy. Ngayon, isa sa kanyang karma, kung sakali man may following siya, negosyo at kung ano, ito ay babagsak. Masisikat ka pa kaysa sa taong ito. So, let's see what else do we have here. Another dimension to me. I'm really feeling strongly third-party situation sa kanyang connection. At I feel na dahil dito maguguluhan siya with regards sa pag-ibig. Parang hindi na niya alam ang gagawin niya sa buhay sa oras na kunin na ng Panginoon yung kanyang tao. I feel na dahil kailangan ng tao na to matutong tumayo sa sarili niya mga paa at hindi nakadepende sa kanyang lover. Kaya yung lover niya naalis sa picture, okay? So, yung kanyang karma, hindi siya maging stable with regards sa pera, as you can see here. Kung may love life man siya or lover, yung lover niya prefer yung somebody na may permanenteng trabaho or workaholic. So, anyway, akala niya kasi yung love life niya forever na yun, pero nakatira siya sa illusion. Hindi niya alam na yung mga tao sa kanyang paligid ay deceitful. Isa rin sa kanyang karma, guys, ay nakablock yung kanyang wealth or pwede rin yung kanyang mga opportunity dahil kailangan niya matuto maging mapagmahal para gumanda naman yung kanyang wheel of fortune ay maging upright, okay? So with the Death card also being here, it talks about transformation or transfiguration. So I'm sensing na itong tao nyo, kailangan siya magbago into a better person in order for him or her to experience the gift of heaven for her. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight about your person's situation and God bless all of you. Sa pumili ng color card, ito yung reading. Tingnan natin kung ano yung karma ng inyong tao sa pagsisinungaling. I feel heavy karmic energy.
So, kung sino man siya ay mapagpanggap na mabuting tao, mabuting kaibigan, and so on. Pero na-sense ko, marami siya napayak na tao. Or marami na inis. Dahil siguro nangako siya, pero hindi niya tinupad ang kanyang mga pangako. At yun iba sa kanila ay mga politiko na may napakong pangako. Na-sense ko talaga anger energy with regards sa mga tao. Pwede rin about sa utang is what I sense. Baka nangutang sila pero hindi naman nila binayaran. So, i-clarify natin. Basta yung pangakong napako yung kanilang ginawa. Another dimension to me. I kind of sense worried energy dahil sa third party situation. At I really feel na ayaw na sa kanila ng kanilang lover. Dahil siguro sa pagiging controlling nila. I feel na mamalasin sila sa buhay, lalong-lalo na sa career. At pag-ibig na rin is what I sense, okay? So, anyway, tinan natin yung kanyang karma. So, yung karma niya, basically, mga tao magdadasal against him or her. Kasi, yun nga, nangako siya, pero hindi niya tinupad. Iba naman sa kanila, guys, baka kasi nang scam sila, baka yung biniktima nila, they work hard for their money, tapos, nakawin lang kung sino man yung tinanong mo sa akin. Ngayon, with the prey being here, so, yung tao na yun na kanya ng biktima, yung magandang karma parating sa kanila ay magkakaroon sila ng work na talagang authentic at saka talaga naka-inline sa kanilang talent. At magugustuhan nila yung work na yun. I feel na iba sa kanila maraming trabaho ibibigay or pwede naman kung may negosyo, madalas silang busy dahil sa negosyong yun or kung ano man yan na pinagkakabalahan nila. Isa sa kanilang karma, guys, ay may mga taong mag-encourage na maging against sa kanila. Dahil first of all, you know, yung kanilang mga pangako ay napako. So dahil doon, magkakaroon siya ng mga haters. As you can see here, encourage pa nila yung mga tao na i-hate ko sino yung tinatanong sa akin. So, you have the chosen here and this one. So, dahil nga may mga galit na tao sa kanya, may chance na baka kulamin siya ng kung sino man na tao yung mainis sa kanya. Isa sa kanyang karma rin, guys, ay maging alone siya. At I'm sensing with this one as well. So, mapapansin nga niya na kung sino yung kanyang biniktima ay maging fruitful with regards sa pera. At I feel na ito yung tao na hindi masaya for you. Kung nakikita kanya maraming pera, you know, naiinis siya or nagagalit. Next that we have is this one. So, isa rin sa kanyang karma, kailangan niya matuto ng leksyon as we can see here. Kasi I feel the balance being here so far. Marami naman siyang pera. Okay, pero dahil nga, you know, hindi siya tumigil sa paggawa ng mali, kamalasan na mapupunta sa kanya, mawawala itong balance card natin pag hindi siya tumigil sa ginagawa niya. Isa rin sa kanyang karma, guys, ay mga tao din na kagaya niya na may inis kasi may kita siya ng mga taong ito na maayos yung kanyang buhay. And I feel like with regards sa wealth, so ito rin yung energy ng inyong tao tuwing nakikita niya yung isang tao na naging successful, nagsiselos siya. Ngayon, parte ng kanyang karma is makita rin siya ng mga taong ganito yung energy sa kanya. Isa rin sa kanyang karma, guys, yung guides niya ay evil entities na at akala niya siguro itong mga entity na to ay mabuti, yung pala ay hindi. Okay? So, I feel na kung sino man ito, guys, they are actually longing for your love and support. Kasi I feel na yung nangyari dito, guys, is lumayo kayo sa kanya kasi first of all, masama siyang tao.
Okay, so isa sa good karma ninyo guys is that you will have a person that you manifested here. Can be this is some old love life or friendship. So magkakaroon ka ng bagong connection and they are somebody na talagang I feel na nagsasabi ng katotohanan na may mangyayari. So anyway, here is your cards. We got a color here. So ito yung ibig sabihin no, na as I told you, mapagpanggap yung inyong tao. So this person is definitely two-faced. Okay? At saka, I'm sensing na matagal na niya tong tinatago din. Pero I feel na lalabas yung kanyang baho, whether they like it or not. I'm sensing copycat's energy din, guys. Okay? So, kung sakali man meron siyang loving connection, kailangan niyang protektahan yun. So, we have the no here in either way. We also have the 5 in either way. So, yun nga nagpapastress sa kanya. Kasi kung may love life man siya, nakakaroon ng changes at saka pipilitin niya na magstay yung kanyang tao. Marami siya misfortune sa kanyang buhay. So, thinking of you in either way. So, yun nga, nagpe-fade yung pagkagusto sa kanya yung kanyang tao. Di ko mahanap yung cards na yun. Okay, so, yung na-sense ko dito sa vibe na to. Na, hindi na siya isipin ng mga tao. So, we have this one. Okay, money issues daw, kaya financial struggle. So, di niya matatakasan ang problema, dapat niya tong harapin. I feel na bills to pay. So, anyway, tignan naman natin kung ano pang meron. Kasi meron silang scandal, kaya sila nabubuli or hinaharas din dahil sa scandal na yun. Ngayon, yung karma nila, yung may meet nila along the way, hindi na mabuting tao. I feel na God gave them a chance to meet you because of the reason that you're encouraging them to be a good person. Yung karma rin nila guys, kung sino man yung kanilang tao, ginagamit lang sila ng tao nila for passion purpose only. So, yun nga, matagal na may nilihim sa kanila. Tapos, yung masaklap na ito guys, lalabas yung katotohanan. I feel na yung katotohanan na yun is talagang something na they will feel devastated about it. Kasi di nila inaasahan na may gagawin sa kanila yung taong yun at bigla na lang may ginawa against them. So, anyway, let's see what else na meron tayo. Kasi nakita ko dito, yun nga, malungkot siya kasi kung sino may na-meet niya, sinungaling yan, kagaya niya. At hindi lang yun, hindi naman niya to soulmate or hindi talaga mabuting tao yung taong yan na mamimit nila. So anyway, that's it guys with the cards reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person, and God bless all of you.